Hello Kathleen fans! Congratulations in advance ha dito sa ginagawang TV commercial ulit no ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So pinost ito ng kanyang glam team mga kasombreros ha. Ito po ay part ng kanyang bagong TV commercial. So congratulations kay Ma'am Catherine. But correct me if I'm wrong kung ito ay previously uploaded as part ng kanyang shawarma no na kulay yung kulay dilaw nga at saka white na combination ng kanyang ang kanyang suot mga kasombreros. Pero hindi ko parang siguro hindi no kasi sina John Valle at saka si Dana or Dana mga kasombreros yung nag-post nito kahapon no, June 19, 2025. So I would say na ito po ay bago mga kasombreros kasi yung outfit bago nga ito mga kasombreros, and hoping baka part ng kanyang bagong endorsement or bagong brand or dating brands na niya tapos gumagawa lang siya ng bagong TV commercial mga kasombreros. So congratulations no kay Ma'am Catherine dito ko na-realize na kapag busy ka sa iyong ginagawa sa buhay, let's say nagtatrabaho ka or busy ka sa iyong sariling agenda, parang wala kang time para patulan ang mga negative vibes sa paligid mo mga kasombreros. So they are too focused no sa kanilang kanya-kanyang agenda ang Kathleen mga kasombreros. And abangan niyo yung isang vlog natin mamaya na reason no kung bakit bihira mag-post si Sir Alden sa kanyang Instagram stories or Instagram account mga kasombreros ng kanyang ganap doon sa Hollywood. So yun po. And then next item natin, ito si Pops Alden din no, hindi nagpahuli. Kasi yung Alpha Pro Dog Food mga kasombreros nga ay nag-posting kahapon no. Meron silang bagong teaser photo. Sabi dito is all-in-one para sa iyong alaga. Vitability enhancers, VL non-use of tallow and palatant para takam namnam. So naging commercial no. So may omega 3 and 6 natural prebiotic fiber para busog sila. May yucca extract para bawas amoy ang dumi. Dama ang saya no. Pwede nito mag-order pala ha kapag kayo po ay for mommy or for daddy. Mag-order kayo sa Shopee no, sa Lazada or sa TikTok shop mga kasombreros. Pwede po kayong order kung meron kayong mga alagang man's best friend or aso nga mga kasombreros na may scientific name na naging scientific name So yun po mga kasombreros ha. Ito pala ay part ng San Miguel Foods din po mga kasombreros no. So yun po. And then ito sobrang kulit ng ginawa ng isang Kathleen fan dito. Yung Kathleen parang nilagyan na effect na may mga baby. Para silang Korean, tapos medyo nagba ng konti ang kanilang itsura mga kasombreros nung nilagyan na ng effect. Para silang mas lalong bumata at saka parang si Ma'am Catherine dito parang Korean actress mga kasombreros no. Bagay silang maging couple talaga. Naging Mr. and Mrs. Fulkerson ang inyong box office king at box office queen. So ito yung mga moment na pa inaantay ng Kathleenatics or Kathleen Nation mga kasombreros kapag sila ay mag-yes I do na sa simbahan. Sa simbahan mga kasombreros. Natatawa ako dito sa mga bashers natin. May mga nagbabash sa atin dito kasi natawag ko ng Mr. and Mrs. Fulkerson sina Ma'am Catherine at saka si Sir Alden. And then ito sobrang lupit nito mga kasombreros kasi yung isang Kathleen fan ay ginawang parang sultanata si Ma'am Catherine mga kasombreros. Yung effect niya ay para siyang isang reyna kasi di ba sa mga bansa na monarchy type tulad ng Thailand no, tulad ng Brunei, may mga sultan sila. So kung kaya sultan yung king or hari or sultan ang tawag sa kanilang presidente. So dito po sa atin ay dito na ako lumaki no, sa Sultan Kudarat mga kasombreros. Talagang siningit. Dahil kasi para siyang sultanata talaga na kulay red tapos may pendant na malaki mga kasombreros. So bagay na bagay kay kaya tapos may hikaw na tapos kulay red din yung lipstick niya mga kasos. So sobrang bagay no, parang nakita pa pwede siyang Koreana, pwede siyang sultanata, pwede siyang
Kahit ano pwede pang Hollywood, di ba? Lahat na lang, no, pwede kay Ma'am Catherine, mga kasembreros, at kay Sir Alden Richards. And then ito, pinost ito ng admin na nagpunta sina Mami Min, no, at saka si Ma'am Catherine sa Ivy Clinic kagabi. Pero ito po ay ito po ay matagal na po. Ito yung moment na kagaling na sa airport, no, from Dubai, mga kasembreros, kung kaya narinig niyo na straight from Dubai or fresh from Dubai, mga kasembreros, Dubai Airport. So kulay brown na jacket at saka kulay brown na cap, mga kasembreros, or sombrero ang suot-suot ni Ma'am Catherine kasama si Mami Min, mga kasembreros, na maraming alahas. O kasi nagbebenta talaga si Mami Min ng alahas, mga kasembreros. So parang yun ang naging business talaga ni Mami Min nung hindi na siya nagtatrabaho. Apart from financial advisor siya dati sa AIA, mga kasembreros, isang American Life Insurance. Alright, talagang kinuwento ko dito. Kinuwento nito lahat yun. And then ito, nababash si Ma'am Catherine dito. Although ito, parang part ng kanyang Elena 1944 press con. That was, if I'm not mistaken, 2022. O parang ganun, mga kasembreros, no? 2022 na press con niya. So parang sabi ng iba, parang plastic na parang dito yung damit ni Ma'am Catherine dito, no? Kahit ako man na nagulat, pero may mga designers naman yan sila, mga kasembreros, no? Dead man na lang sa mga bashers. And then ito, last item din. So next item natin ito, mga kasembreros, ang cute ng ginawa nila dito ng isang Catholic admin. Parang nakaupo sila sa upuan, mga kasembreros. Ang kulit ng edit, no? Parang totoo talaga yung kanilang edit, mga kasembreros. Naka-black si Sir Alden, tapos naka-white naman si Ma'am Catherine Bernardo. Tapos pareho naka-jeans, naka-pantalon, mga kasembreros, and then dito naka-akbay si Sir Alden sa kanya. So pero ito po ay edited lang po, mga kasembreros. And then ito, last item natin ito, okay, sige. Ito last item natin, mga kasembreros, no? Yung Conzays pala, no? Partner pala sila ng Vogue Philippines. Kagabi ko lang nalaman, mga kasembreros, no? Vogue.ph. Kasi yung Conzays nga ay part ng endorsement or brand ni Ma'am Catherine, na kung saan siya po ay yung brand endorser, mga kasembreros. So sabi dito, protected Catherine Bernardo's secret to daily confidence takes just a second for or of her day. So Vogue.ph sa Instagram. Alright, so sobrang ganda niyo yung Catherine dito, mga kasembreros. So bagay talaga sa niyang mahabang buhok, no? Lalo pag naging mari-mari ito, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine items. Pero abang-abang pa kayo kasi meron pa tayong iba-vlog, mga kasembreros, or items next. Alright, so yun lang po sa ating Catherine items, and sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is June 20, 2025, Friday po, and sana po ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Naging Laman. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So ito, mga kasembreros, marami siguro ang nalilito dito kung sino ang tinutukoy at ano ang tinutukoy na word dito. Kung kaya siya naka-caps lock, mga kasembreros, and naging laman. Sino ba yung naging laman? Ibig sabihin po ay nagpakatao. So naging tao, naging mortal being, mga kasembreros, and none other than Jesus Christ Himself. No, yung salita ay naging tao, mga kasembreros. And ang term na word dito, kapag ginamit ito, no, sa iba't ibang salita or sa iba't ibang pamamaraan sa Biblia at sa New Testament, there are may dalawang Griegong words daw na katumbas ng word dito. That's rema and logos. So they have slightly different meanings. So rema, ang tinutukoy po dito ay usually a spoken word, no? Ang salita, mga kasembreros, na sinalita. Okay? For example, in Luke 1:38, when the angel told Mary that she would be the mother of God's Son, Mary replied, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word."
So that's rema, kasi nga sinalita mga kasambreros, no? Salitang sinalita, no? Salitang binigkas, salitang enunciate mga kasambreros. And ang logos naman ay may mas malalim at mas malawak ito na meaning, malawak, and then philosophical meaning mga kasambreros. So ang term na ginamit dito sa John 1 na nabasa natin mga kasambreros, it usually implies a total message and is used mostly in reference to God's message to mankind. So yun nga, logos mga kasambreros. So for example, Luke 4:32, sinasabi dito sa verse na ito na when Jesus taught the people, they were amazed at his teaching because his words, logos, had authority. The people were amazed not merely by the particular words Jesus chose, but by his total message. So yung kabuuan mga kasambreros, grabe, no? Nagiging doctrinal na tayo dito mga kasambreros, as if we are studying theology, or we are doing theology mga kasambreros. So ang word na logos mga kasambreros na binanggit nga natin dito sa John 1:14 mga kasambreros ay nagre-refer kay Jesus Christ. So as I've mentioned earlier mga kasambreros, so Jesus is the total message, everything that God wants to communicate to man. So very simple, no? Very understandable siya mga kasambreros. So yung ang ginamit dito na Greek mga kasambreros ay logos. So yung entire message na gustong iparating sa atin ng Diyos Ama. So the chapter of John gives us a glimpse inside the Father/Son, Jesus Christ, a relationship before Jesus came to earth in human form. So kung kaya nga sinasabi dito na nagkatawang tao siya mga kasambreros, kasi bago pa yung salita, bago pa yung nilikha ang lahat-lahat, bago nagkaroon ng Genesis chapter 1 verse 1, ay andun na sila. Kaya andun na ang salita mga kasambreros. And ang salitang ito, referring to Jesus Christ na ginamit niya dito mga kasambreros, ay kasama na ng God the Father or Diyos Ama na before the creation of everything, because sila yung kung walang Jesus Christ, wala ring tao. Kung walang Jesus Christ, wala itong mundo, walang universe, walang mga palengke, walang mga cities, walang mga states, walang mga nations, walang mga tao, wala lahat, wala mga as in zero, as in void mga kasambreros. So he pre-existed with the Father, that's verse 1. He was involved in the creation of everything, verse 3, and he is the light of all mankind, verse 4. So napakaganda mga kasambreros, no? Kasi hinihimay-himay ng John. Kung kaya po I also encourage you to read the book of John mga kasambreros kapag kayo po ay bago pa lang sa pananampalataya kay Jesus Christ, kasi ito rin ay apart from this is very sweet, no? Kasi full of love ang book of John mga kasambreros, ng puso ng Panginoon sa atin. It will also draw you near to God mga kasambreros. And ang word referring to Jesus Christ is the full embodiment of all that is God, no? That's Colossians 1:19, and then 2:9, and then John 14:9 mga kasambreros. However, no, but God the Father is spirit. So parang hangin, no, parang yung hangin sa electric fan, hindi mo siya nakita, but you can feel it mga kasambreros. So he's invisible to the human eye. The message of love and redemption that God spoke through the prophets had gone unheeded for centuries. So that's Ezekiel 22:26 and Matthew 23:37. So for centuries, no, kasi ang New Testament nag-umpisa sa Matthew, Matthew, Mark, Luke, John. Tapos for centuries, sa mahabang panahon daw, ang salita ng Diyos na sinalita ng mga propeta ay hindi pinakinggan, hindi sinunod ng mga tao. So people found it easy to disregard the message of an invisible God and continued in their sin and rebellion. Nako, ito, no, oo nga, no, kapag hindi natin kasinita ang isang tao, kunwari, wala si mama, wala si papa. So parang yung mga anak pwede kung anong gagawin nila dyan, no? So parang ganun din ang ginawa ng mga taong ito. And even up to this day mga kasambreros, na hindi nila nakita ang Diyos. So parang akala nila
kung anong gusto nila, kahit mali, kahit masama, kahit kasalanan, ay gagawin nila because they wanted it, and they satisfied their flesh and their longings, mga kasubers, kahit na mali, mga kasubers. So the message became flesh, took on human form, and came to dwell among us. So that's Matthew 1:23 also, and Romans 8:3, Philippians 2:5-11, mga kasubers. So ang Greek dito na ginamit, mga kasubers, ay yung logos nga, refer to one's mind, reason, or wisdom. So, pwede nito, no? Kasi message na communicated sa atin. John used this Greek concept to communicate the fact that Jesus, the second person of the Trinity, is the self-expression of God to the world. So, yun nga po, kasi iisa sila, mga kasambreros, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kasi Trinity sila, hindi sila mapaghihiwalay, but they are three persons, mga kasambreros. Kung kaya, sa Luke 20, verses 9-16 ay gumamit din si Jesus Christ na in-explain niya dito yung parable, mga kasambreros, or explain the word had to become flesh, mga kasambreros. So yun nga, no, yung kanyang parable dito ay yung isang tao ay nagtanim sa kanyang vineyard o sa kanyang garden, mga kasambreros, ng ubasan, no? And nag-rent siya yung itong may-ari ng ubasan para ng mga farmers, and umalis ng matagal kasi nga may nagbabantay naman, may tenant naman, mga kasambreros. And nung harvest time na, ay nagpadala siya ng mga servant para doon sa tenants na kanyang hinire para kukunin na yung ani o yung kanyang share, mga kasambreros, sa ubasan. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. So instead of ibigay, ay sinaktan pa yung mga pinadalang messengers na kukuha ng share ng may-ari, mga kasambreros. And to cut a long story short, ay parang nung pinadala na ng may-ari ng ubasan ang kanyang anak, kasi inisip niya na igagalang ito ng mga tao kasi anak ko ito, pero ang ginawa pa ng mga tenants ay pinatay pa nila. So sa parable na ito ay nagre-remind sa atin ng Jewish leaders that they had rejected the prophets and were now rejecting the Son. So ang logos dito ay Word of God, mga kasambreros, was now going to be offered to everyone, not just the Jews, but also but because the word became flesh, we have a high priest who is able to empathize with our weaknesses, one who has been tempted in every way just as we are, yet did not sin. So ang ating application dito, mga kasambreros, ay paniwalaan natin ang salita. And Jesus Christ, God the Father, they're all one, mga kasambreros, in a sense na sila inseparable. Okay, that's unquestionable, natin pwedeng questionin, mga kasambreros, that Trinity, because andun na sila noon bago pa tayo nilikha, at ang lahat na ito, mga kasambreros. Let's have faith and let's love the gospel, mga kasambreros, kasi ito po yung ating buhay. Alright, salamat po in the meantime, nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, the Word became flesh, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.